Ako po si Chris, single mom. May dalawa akong anak. Una, 11 years old ako noon. Nakidnap ako. Dinala ako nila sa Mindanao. 11 years ako sa kanila. Naghahanap ka ng kalinga. Dapat pamilya yung kasama mo. Dapat naglalaro ka bilang bata. Nakilala ko yung tatay ng mga anak. Sabi, tutulungan niya ako. Kaso umabot yung karoon kami ng dalawang anak. Nagkasakit ako. Depression, hindi na makakain, hindi putot balat na lang ako. Papunta ako ng Malaysia. So, undocumented kami. So, muloy lang ako kasi gusto ko nang makawala doon. Ilang taon lang din doon, bumalik na ako sa Basilan. Mag-a-abroad ako. Pero ang purpose ko una, sa Maynila para makahanap ako ng paraan para mahanap ko yung mga magulang. Hindi ko talaga akalain na makikita ko tayo. Ang iniisip ko lang, Lord, kung may pagkakataon pa, makikita ko yung magulang ko. Mayakap ko man lang bago ako mawala sa mundo. Kasi may mga time na give up na ako Akala ko hanggang doon na lang ako. Akala ko give up na ako. May pagkakataon pa ba lang. Nakikita ko na yung magulang ko. Mayakap ko na uli. Do, alam ko hindi ko sila makakasama kasi paalis na ako. Papunta ang Syria. Hanggat nabubuhay ako, pag-asa ako. Na-mention niyo po yung panahon na kailangan mo nang pumunta ng Syria. Mahirap mahirap talaga na umalis ka, yung mga anak mo maliliit pa. Kaya natatakot ako sanang iwan pero wala akong choice. Kasi nung una may trauma ako, halos hindi kasi nila ibigay Pagdating ko galing Malaysia, dahil wala doon ng tatay. So nandun yung power ng side ng tatay niya. Yung isa, dahil dun ko pinanganak sa Malaysia. Okay. Dadala ko siya. After 5 months kong panganak, galing Malaysia, umuwi ako ng Mindanao para kuhanin yung panganay. Ayaw nilang ibigay. Nag-antay pa ako ng ilang buwan para makabalik yung tatay. Tapos tinuruan pa nila na ate ang tawag sa akin. Paano nangyaring nakuha mo yung panganay? Umuwi yung tatay. Okay. Talagang sabi ko, hindi pwedeng sa kanila yung anak ko, samantalang naandito ako. Apakasakit nun bilang nanay na nagtitiis ka sa abroad, tapos pagbalik mo, hindi mo makakasama dahil sa kanila. Kung pumunta ako ng Syria, nandun yung takot mo, pero naglakas loob ako. Ang kaso, nagkaroon naman ng napakalaking trahedya sa Syria. Kung natatandaan niyo po yung year na kung saan nag-umpisa yung gera sa Syria. Year 2011. After 3 months na naandun ako, nag-start yung gera. Napunta ka ng Syria, 3 months later, doon naman nangyari. Nag-start ang gera. Ang gera. Pero ate, can you tell us about yung unang tungtong mo sa Syria? Can you tell us about the family? O ano bang trabaho mo doon? Kung sino yung mga nakasama mo doon? Domestic helper po ako. Okay naman yung amo ko. 2 lang silang mag-asawa. May anak sila pero malalaki na. So, hindi ganun ka... demanding yung trabaho. Wala po masyado. Mabait naman sila. So, during these months, from the time na nakarating ka sa Syria, medyo okay yung buhay kahit papano. Salamat pa rin ako sa dating nangyari sa akin. Okay. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako natuto sa gawaing bahay. So, bilang DH sa ibang bansa, alam mo yung ginagawa mo. Alam mo kung ano yung posisyon ng trabaho mo. Ganon kadali para sa akin magtrabaho. Ganon din nila ako natanggap agad. Hindi nila ako kailangan pagsabihan. Alam ko kung ano ang gagawin ko. Alam ko yung trabaho. Kaya madali kaming nagkaintindihan, madali kami. Hindi naging mahirap yung adjustment mo. Yung so kahit paano, thankful ka pa rin talaga, no? Lahat ng nangyayari, may rason. May rason talaga. Saan ka dun sa Syria? Anong lugar nung nasa Syria ka? Damascus. Damascus, the capital. Opo, capital po siya. At yung amo ko is medyo may magandang katungkulan noon sa gobyerno. Kaya safe ako, safe kami. After 1 year, 3 months,
talagang lumala na yung gera. Pumasok Tumagal na. ka sa Syria ng ilang taon? 1.5 years. 1.5. So, after 3 months, nagsimula ang gera, nandun ka habang Opo. ongoing yung gera. Opo. Doon Wow. malayo kasi siya noong una, nung kalaunan, palapit ng palapit. Kaya, pinauwi kami after 1.5 year na naandun ako. Nandun ako sa sitwasyon noon na malayo sa pamilya ko. Tapos na andito, dumating yung gera. Pwede kasing bawian ka dun ng buhay anytime. Pero more on prayers na sana, Lord, tulungan mo po kami. Now, sa sitwasyon mo, dahil nga may gera, paano po pa rin na nasusuportahan yung family mo? Actually kasi nagpapadala ako every 3 months. Every 3 months. So, nung pumutok yung gera, at sa loob ng 2 to 3 months na hindi ako nagpapadala, tumawag na kasi yung taga-embassy. Malala na siya eh. Wala na halos madaanan eh. Yung kahit malayo yung pagputok, pero ramdam namin sa building na nagsishake. May mga time na natutulog kami, bigla lang putok. Gising talaga kami. Halos hanggang madaling araw hanggang umaga hindi na kami makatulog. Kasi hindi na namin alam kung anong mangyayari. Pero awa ng Diyos, nung hindi na halos kaya kasi nag-e-evacuate na rin yung amo ko. Pinapipili ako kung sasama ako sa kanila o uuwi ng Pilipinas. Sabi ko, uwi na ako. Ang galing lang talaga din, no, na nakatiming ka sa amo na mababait. Kasi parang hindi ka pa rin nila in a way iniwan eh. Despite na ganun yung nangyayari, di ba? Paano ba yun? Ano yung sitwasyon? Nasa bahay lang, kayo lang lagi magkasama? Opo. Hindi kayo makalabas, syempre, di ba? Hindi talaga. Hindi na kami ganun ka-free. At nag-aalala na talaga ang lahat. Talagang aalis na sila. Paano nyo na nalaman yung parang, it's about time. It's about time na lisanin ng Syria. Ano yung parang naging procedure, ate? Kasi po, yung kasama ko, meron siyang number ng embassy. Okay. Tapos, sabi niya, itry natin tong tawagan. Just in case na mga problema. Nung nakatawag kami doon, tumawag ulit yung embassy na kailangan na po namin pauwiin ng mga OFW. So, hinatid na ako mismo ng amo ko sa... Sila ang naghatid sa'yo sa embassy? Sa embassy. While nasa daan kayo papuntang embassy, can you describe ano yung nakita nyo along the way? Sabog-sabog. Talaga? Kasi umaga po yun. Parang ang tahimik. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman yung parang to the point na may mga nadaanan kayo mga patay. Wala naman Wala po. naman ganun. Wala naman. Pero sunog. May mga usok na lang. Okay. Opo. Pero yung mga oras na yun, tanda ko, umaga kami kasi umalis. Parang ang tahimik. Siguro kahit yung mga terorista, tulog siguro nung time, pagod. Siguro parang, okay, ceasefire muna ngayon. Lugar ng embassy is nasa taas ng, medyo mataas. Safe. Parang safe siya. Okay. Embassy sa Syria, overlooking niya yung city. Can you describe kung anong nakikita mo yung time na yun, ate? Halos makita mo lahat yung mga building eh. As in, makikita mo yung usok na sobrang kapal. Okay. Mga nasabugan, makikita mo itim na halos. Marami na ba kayong mga OFWs din ba na nandun, Opo. stranded? Pagdating namin sa embassy, after pirma, pagpasok ko, sobrang dami na. Punong-puno na ng OFW. Halos wala nang matulugan. Punong-puno na, siksikan na. Ilang days kayo nagstay sa embassy ba? Ako, pagdating ko doon, 7 days lang kami doon. Ang inisip kong sobrang laki na blessings na nararamdaman ko yung mga panahon na yun. Kasi yung iba, months na silang nahandon because of, gera. Pero nung pagdating namin, parang kami na yung last eh. Gaano kalayo yung embassy sa airport? Doon sa city ng Damascus, hindi naman siya ganun kalayo kapag nandun ka mismo sa city. Pero hindi apektado yung airport at that time? Hindi po. Ay, okay. Hindi pa po. At saka, doon wala na halos tao. Puro, sundalo.
So, ang nangyari dun sa embassy, siksikan kayo. Siksikan kami. Pero syempre, pagka nandun ka sa sitwasyon na yun, hindi mo na iisipin yun eh. Ang Wala nasa po. utak nyo na is parang makaalis lang dito. Opo, lalo ganyan. na nung siguro 3 to 4 days kaming naandun. Tapos, yung nakita namin, yung helicopter, Aha. naghuhulog ng bomba. Oh my God. Oh. Hindi po namin alam kung saan yun mapupunta, di ba? Habang hinuhulog yun, nakikita namin Kita nyo. kitang-kita namin. Tapos sumabog. Sumabog. Nagsishake yung ground, syempre, at sa taas kami. Ramdam namin talaga yung takot. Pero more on prayer kami doon. Meron ng eroplano na magsalba sa amin. Praise God, no, 7 days after nun, nakalabas kami lahat. Lahat kami, sabay-sabay. Sabay-sabay kayo lahat, pero iba't ibang aircraft. Opo, ang pakiramdam ko lang nung sinabing may eroplano na. Wala na ang negative eh. Wala na. Ang nasa Hope isip na lang talaga ko na pagdating namin sa airport, makasakay lang kami na eroplano. Nandiyon yung kaba kasi mayroon akong nakikita noon na pwedeng sabugan yun Aha. dahil ayaw nilang makaalis yung ibang tao. Right. Pero nung medyo mataas na kami, talagang safe na, Oo. alam ko makakabalik na. Praise God. Praise God. So, nung time na yon, destination nyo is Philippines. Opo, punta muna ng Abu Dhabi, Okay. tapos to Philippines. Marami pang mga interview doon. Kaso lang, talagang gusto ko umuwi, hindi ko na inantay yung ibang interview. Meron ba kayong mga benefits or mga tulong na natanggap sa government? Sabi, meron, pero Sabi mo po, meaning to say, wala. wala akong natanggap. Okay. Kasi kailangan mong mag-antay. Nung mga panahon na yun, gusto ko nang umuwi. Gusto ko na talaga makita yung mga anak ko. Tapos maraming mga proseso, maraming interview. Bibigyan ka nila, pero mag-aantay ka. After, so, gusto ko na kasi umuwi, so hindi ko nantay yung mga benefits na meron sila. Nung pagkuha sa akin ng ate, nagpa-book agad ako ng ticket papuntang Mindanao. Nandun pa yung isip ko na siguro mabubuo ko pa yung pamilya ko. Kaso nga lang yung pagbalik ko, maraming hindi nangyaring maganda. Okay. Hindi napaaral yung mga anak ko, yung panganay ko na dapat nasa school na. Aha. Wala naman po yun sa kanila doon eh. Yun ang pinakamahirap doon. I-deal kasi. Hindi ganoon ka priority yung ang education. Doon nandun yung gusto kong mabuo, pero naaalala ko yung mga panahon na Paghihirap mo, yung mga napagdaanan. wala akong pamilya doon eh. Wala ka kakampi. Wala akong kakampi. Paano kung mangyari uli, madagdagan yung mga anak ko, lalo lang maghirap yung mga bata. So, after 2 months, nag-isip na ako na kunin ko na yung mga anak ko na lang. At dahil wala pa rin magandang nangyayari. Sabihin na lang natin na napapabayaan yung mga responsibility. Napapabayaan po. At saka, sa mga oras na yun, feeling ko, walang patutunguhan to. So, nagpaalam ako na gusto ko ipakilala ng anak ko sa pamilya ko. Okay. Matagal na panahon, hindi nila kilala eh. Wala silang alam bilang sa side ko. Puro side ng tatay lang ang kilala nila. So, pumayag naman sila. Ngayon, meron pa rin naman silang komunikasyon. Okay. Ngayon ate, pwede mo bang maikwento yung journey mo from the Philippines to Riyadh? Nag-apply ako papuntang Riyadh. Actually, una, Singapore eh. Okay. Pero dahil yung old passport ko hindi na ilabas. Dahil ang ginamit ko nung passport is nung pangalan na ibinigay sa akin nung kumidnap sa akin. So, iniba pa yung pati pangalan mo? Opo, iniba. So, talagang binago lahat, identity. Opo.
So meaning to say, nung nasa Syria ka, gamit-gamit mo yung Opo, ibang pangalan. Ibang pangalan. Okay. And then, nung nag-file kami ng kaso, kasi Okay. 22 pa lang ako noon eh. Mhm. Iniba nila yung edad ko. Nag-file kami ng kaso Kaso against sa agency. sa agency. Sa agency. So parang illegal ang nangyari. Illegal po. Yung pagpunta niyo nangyari. sa Syria. Opo. Pero dahil kailangan na ituwid, sabi ni Mama, dahil Okay. alam naman na hindi naman talaga yan ang dapat mong gamitin. So, tinulungan ako ni Mama na makapag-passport sa tamang paraan. Pero in just a short period of time, mga ilang buwan yun para bago ka talagang nakuha mo yung mga tamang dokumento, passport. Actually, 11 months bago ako nakalipad. Almost a year din pala. Opo, kasi dumating ako galing Syria 2012, Aha. August, September, October, bumalik na ako sa Maynila kasama mga anak ko. Nag-apply ako agad. Nakaalis ako is 2013, June. Pero mabilis lang kung tutuusin. Mabilis lang kasi si Mama talagang alam yung mga ganong ano eh. So, napakalaki yung bagay na nung nakaalis ako, kinausap ko magulang ko na hindi ako pwedeng magtagal sa kasama yung mga anak ko doon kahit gusto ko pang magstay. Aha. Pero kailangan na talaga. Ayun, naka-safe naman ang flight papunta dito. 2013, nakadating ako dito June. Sa Riyadh. Tuloy-tuloy ang buhay. Maayos naman ng amo. May mga conflict man pero hanggang sa palapit ng loob niya sa akin dahil meron silang anak na talagang halos sa akin na lumaki. Right. Pero syempre, Middle East pa rin naman, so hindi ganun kahirap yung pag-a-adjust, di ba? Kasi halos kahit papano yung Syria, Walang anak. Ito lang yung diferensya. May anak sila. May inaalagaan 8. kang bata. 8. Ikaw lahat. 3 kami noon. Pero nung kalaunan, naging 2, naging isa na lang ako. Pero okay naman ang lahat. Parang smooth pa rin. Parang alam ko pa rin kung paano sila pakisamahan at mabait naman pa sila. Mabait Napamahal naman yung ako. family na yun. Mabait. Actually, napamahal sila sa akin. Pero ikaw ba ate, may mga pagsubok ka ba nung nandito ka na sa Riyadh na napagdaanan mo yung siguro consider mo na eto na naman tayo, akala ko okay na, parang mayroon bang mga pagkakataon natin? Actually, marami po. Sa loob ng 10 taon, doon nag-start nung nakalipat ako ng bagong amo kasi meron na akong day off. Nagkaroon na ako nakalimutan ko lahat ng naging problema ko dahil naging okay na. Hanggang sa nagkaroon ako ng kasalanan. Pwede sabihin malaking kasalanan sa Diyos dahil alam ko na mali talaga yun. Okay. So, dun sa mga panahon na yun, makikita mo yung trials na ibinibigay sa'yo ng Panginoon para bigyan ka ng lesson. Doon ko nakita na kapag mali, kailangan mo ng tigilan. Nagbigay siya ng lesson sa akin. Napakalaking pagsubok na nagbigay sa akin na mas matatag pa kumpara doon sa unang naging problema ko. At sa loob ng 5 taon sa bago kong amo na pagtitiis sa mga problema yun, na-overcome ko ang lahat through prayers. Kailangan talaga bilang OFW, kung alam mong mali, stop na. Mali talaga. Enough na. At makikita mo lang yan kung magsisik ka at magpe-pray ka sa Panginoon na kung ano ba talaga ang dapat gawin na maganda sa kanyang paningin. Kung na-overcome ko lahat ng problema noon, alam ko ma-overcome ko pa ngayon. At meron akong Panginoon na At mas napatatag mo yung relationship mo with God. With God, dahil alam ko andyan siya lagi. Nung una pa lang is ginaguide niya ako. Alam kong i-guide niya pa ako sa susunod pang pagsubok.
Ngayon, sa ganitong estado, ano yung magiging advice mo sa dati mong ikaw? Noon kasi lagi ako nagsiself-pity eh. Laging feeling ko, hindi ko kaya. Pinanghihinaan lagi ng loob. Ngayon, parang hindi ko na kailangan yung self-pity. Gusto ko na lang mag-move on. Kunwari ate na kausap mo yung younger self mo, anong masasabi mo sa younger self mo? Salamat sa mga pagsubok na naranasan ko, experience ko, dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ako si Chris ngayon na matatanda. Huwag tayong manghinaan ng loob, huwag tayong mag-give up sa mga hamon ng buhay. Alam naman natin, hindi natin alam kung anong mga pagsubok pa ang mararanasan natin. Ngayon natin, nakausap mo na yung old self mo, yung younger self mo. Ano naman ang may ipapromise mo ngayon sa sarili mo ngayon? Panatiliing pray, tumawag sa Panginoon. Para sa akin, magpatuloy lang. Lalo na ngayon, meron akong magka-college na anak. 2 sila pinapaaral. Hindi madali, pero kakayanin ko. Okay. Ate, kung meron kang pagkakataon na pasalamatan, tao ba to, or kung ano man yan, ano may masasabi mo? Doon sa mga nakasama ko sa ibang pamilya, nung ako 11 years old to 22 years old. Salamat sa mga experience kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ko yun mararanasan. Napaka-wonderful sa akin yung buhay. Mga naranasan mo gano'n kasi pag kinukwento mo sa ibang tao kung gaano sila na-amaze na na-overcome mo lahat. At nagamit ko yun sa ngayon bilang isang matatag na tao. At nagpapasalamat din ako dahil sa kanila. Marami ako natutunan. Ngayon natin bilang isang OFW, ano naman ang may papayo mo sa ating kapwa OFW, kahit yung mga kababayan natin na sa ibang bansa o kahit yung mga nasa Pilipinas, ano pong may papayo niyo po? Actually, una-una, hindi biro ang papuntang maging isang OFW. Pero kailangan mo yung handa yung sarili mo kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. But pag hinanda mo yung sarili mo, walang pagsisisi. Kung maglalakad ka sa tuwid na paraan, hindi ka magda-doubt sa Panginoon na i-guide ka niya kahit saan. Maraming salamat for letting me to interview you and you sharing your stories, your experiences sa ating mga viewers, sa ating mga followers, sa ating mga kaibigan, kapwa OFWs, and truly you are an inspiration sa akin personally kasi dami ko natutunan sa iyo eh. Maraming salamat sa pagkakataon ito. And guys, pinayak na naman tayo ni Ate. This is my simple gift para sa iyo, and knowing your stories, talaga masasabi ko na you are the best version of yourself. Kaya nakapin niyo po ito. Simpleng gift lang to. I hope that you will like it or you will appreciate it. Maraming salamat po. At una-una maraming salamat din sa oportunidad na ma-share ko yung aking storya ng buhay at maka-inspire ng mga tao, mga kapatid. Indeed, sigurado po na marami po talaga may inspire. And nagpapasalamat ako talagang ginamit yung platform na ito. No? At hindi ako nagsisi kung bakit talagang ginawa ko itong page na to. Isa lang talaga yung pinaka-goal ko dito para talagang ma-inspire ang ating mga kapwa overseas Filipino workers. And not only them, also to give idea sa ating mga kapwa Pilipino na nasa Pilipinas kung ano talaga yung buhay, no, ng mga OFW sa ibang bansa. Kung OFW ka, bida ka!
So yun na nga mga kaibigan, natunghayan po natin ang buhay, ang storya ng ating special guest for this episode, si Ate Chris. And maraming salamat for staying, no? Talagang nakatagal kayo. And yun po, thankful ako unang-una sa patuloy niyong suporta. Unang-una dun po sa ating first episode. Ang ganda ng feedback, yung reception ninyo, sa nawa ay ang page na to ay mas lumaki pa. Marami pang ma-inspire, marami pang mag-follow. Kaya po, don't forget to follow this page. Isa lang talaga yung goal natin, to inspire our fellow OFWs and our fellow Filipinos na kahit saan man sila sa mundong ito. And I hope that you're going to continue to support my page, this page, One Talks. And masasabi ko lang, there's more to come. Marami pang kwento from our different OFWs. And I hope that you're going to share this video, react, comment, kung ano man. And basta po, masasabi ko lang, kung OFW ka, bida ka. Thank you po. See you next time. Bye-bye. Ingat po kayo.